Yo, what's up mga katupada? Welcome back sa aking munting YouTube channel, Katupada Channel. At kung bago ka pa lang napasyal sa aking munting YouTube channel, please don't forget to like and to subscribe. And i-hit mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa aking mga videos na i-upload. Salamat mga kabakyard. So, for today's video mga kabakyard, isi-share ko yung pointing system, yung tips paano mag-point si Katupada. Tsaka magbabasa rin tayo ng mga comment na nagtatanong at saka yung mga negatibo ng mga comment. Sasagutin natin. So, may nagtatanong dito si Boy. Sabi niya sa comment niya, nagkwento ka pa, talo ka rin naman. Kawawa. Alam mo, Mr. Boy, kung taga saan ka man, simula nagmanok ako, yung mga manok ko, nahihirapan silang talunin yung mga manok ko. Manalo man sila, giba-giba din talaga yung manok nila. Depende na lang kung matsambahan mo yung manok ko. Yung manok, kung lagi kang talo na nagsasabong, ibig sabihin nun, wala kang diskarte. Lampa ka, kupal, ganun lang yun. Huwag ka nang magsabong kung lagi ka lang talo. Kawawa ka dun. At doon naman sa natatalo, normal lang yan, yung natatalo ka sa sabong kasi tayo lahat naghahangad na manalo. Para sa ganon, yung mga alaga natin maging competitive. Kung talo ka, pag-aralan mo anong kulang sa manok mo. Ganon yung sabong, continuous learning. Pag tumigil ka sa pagsisiyasat tungkol sa pagpapatibay, paano mo alagaan yung mga manok mo, paano mo sila pakainin, paano mo sila dalhin sa roida, logi ka pag tumigil ka dun sa pagsisiyasat sa mga yun. Huwag ka nang magmanok kasi mamumulot ka talaga niyan sa loob ng roida ng mga talunan na manok. Ganon lang yon, Mr. Boy. At saka doon naman sa nagtatanong na si Mr. Vincent o G. Vincent Bilano na daw, ayon sa comment niya, bali di ka na nagbibigay ng tubig sa araw ng laban. Hindi po, Mr. J. Vincent Bilano. Sa araw ng laban, pag nag-feeding ako, pagkatapos ko mag-feeding or carbo loading, nagbibigay pa ko ng 3 dip. 3 dip. Natural lang na tubig, walang halo. Tapos, yung Dragon Driver, bago ko sila ilagay sa kahon, nagbibigay ako ng 7 drops. Pagdating sa sabungan, pahinga konti yung manok, nagbibigay ako ng 5 drops. Yun lang ginagawa ko mga katupada. At saka sa pangatlong nagtatanong, si Felipe Landeras. Felipe Landeras. Wala po bang combination na gamot o vitamins? Mayroon. Sa conditioning, sabi pa naman, depende yan sa kung ilang gamot yung gagamitin mo. Ilang yung gamot na pag-aralan mo na gamitin sa conditioning. Walang, halimbawa, sa akin, Vitamax, yung injectable, may Rispigin 15, may Bolflex, minsan may Sintrom pa ako na ginagamit kung wala akong Rigel.
Pero pag may rigel ako, hindi na gumagamit ng sintrom. At saka yung B50. Yan ang ginagamit ko sa conditioning. Tsaka yung Dragon Driver sa Day of Fight, mga katupada. Tapos sa pangapat na nagtatanong si Rubin Tabuan. Ilang oras ang epekto ng Dragon Driver sa ating panlaban na manok? Ang Dragon Driver, idol, alam mo, ang Dragon Driver sa araw ng laban, ano lang yan? Anti-stress natin. Monitoring sa manok natin, pag medyo na-dehydrate yung manok natin, bigyan natin siya ng pwede Dragon Driver or magbigay ka ng 1 dip na tubig para hindi ma-dehydrate yung ating mga manok. Sa araw ng laban, yung monitoring, napaka-importante niyan, mga katupada. Kasi pag hindi mo na monitor yung manok mo, yung droppings, yung moisture, may posibilidad na malaki yung posibilidad na matalo tayo, mga katupada. Hindi naman as in 100% pag na-monitor mo, pero makikita mo talaga yung performance ng manok mo sa loob ng roida pag namomonitor mo siya, pag na-point mo siya ng maayos. Ganon lang yon, mga katupada. At saka sa panglima na nagtatanong, yung si Gabriel Ilardo, magkano daw ang Dragon Driver? Sa ngayon dito sa Rizal. Nasa Rizal kasi ako sa ngayon, mga katupada. Dito ako nagkaroon ng kubo-kubo, sabi pa naman. Ano to dito sa amin ngayon? 210 na, mga katupada. Yung Dragon Driver. Mr. Gabriel Ilardo. So, yung pang-anim na nag-comment si Jules Balisa. Ang sabi niya, Red Gel 40, Vitamax, okay lang ba i-apply sa manok? Yes, idol. Yan yung mga vitamins or tawag nito, mga injectable. Yung Vitamax, every 15 days, maintenance, conditioning, tsaka yung Red Shell, pwede mo gawing maintenance simula sisiw hanggang sa paglaban ng manok, hanggang sa roida. Pwede natin gamitin yan yung Red Shell. Yung Red Gel 40 naman, mga Mr. Jules Balisa, 3 days before fight, yan yung paggamit ng Red Gel. Hindi ka pwede gumamit yan ng maintenance. Conditioning lang sa Red Gel 40. Yan yung nagpapataas ng testosterone sa ating mga lagang manok sa araw ng laban. Subok ko na yan, Red Gel 40, mga katupada. So, yung pangpito na nag-comment, si Mr. Garbage Collector ng Cebu City. Mayong buntag, Cebu. Dati rin ako dyan, nakatira sa Cebu, 2001 hanggang 2004 yata. Kabisado ko rin yung Mandawi Coliseum. Medyo may kasaysayan ako dyan. Either hindi ako kilala dyan, pero nananalo kami dyan. Mga minsan kami dyan, nagtrabisiya kami sa derby gabi. Nanalo kami ng 35,000 nung kasama ko.
Saglit lang yon mga katupada. Mr. Garbage Collector ng Cebu. Dol, turok ako ng Webes. Yun ang comment niya. Ng Betamax, Sunday ang fight. Okay ba yun? Salamat, Dol. Okay yun. Kasi 3 days before fight niya, kung yan lang ginagamit mo na vitamins, pwede ka magturok dito. Day 19, day 20, day of fight. Ayan, 4 days pa yan na. Webes, Biyernes, Sabado, Linggo. 4 days pa yan. Malayo pa yan. Mr. Garbage Collector ng Cebu. Okay yan. Pwede ka magturok dito sa Webes. Yung Webes, mabibigay ka ng 0.5. Kung akin lang to, ito yung ginagawa ko. Pagdating ng ano ba yun? Webes, Biyernes, Sabado, pwede ka magbigay pa uli ng 0.3 umaga bago ang fight. Yun yung pwede yun. Basta yun lang ang gagamitin mo na gamot. Pwede sa dia fight, pwede ka rin magbigay ng Bolplex. Yakang-yaka yan. Mr. Garbage Collector ng Cebu. Yakang-yaka yan. Kayang-kaya yan ng ating anak. Makikita mo dyan, basta may point mo siya ng maayos. Lakas mamalo ng manok dyan. So, yung last na nag-comment na si Godfrey Dobria. Magkano daw yung Betamax? Sa ngayon, dito sa Rizal, ang Betamax, mga katupada, it's 350. Yung 10 ml. Yung pinakamaliit yan, 350. Medyo may kamahalan kasi yung Betamax. Pero di ka naman magsisisi sa Betamax. Yung yung Bixan, okay naman yon yung Bixan. Basta monitor mo lang yung manok mo. Lahat ng mga injectable na ginagamit natin, pag-aralan nyo muna. I-precon nyo yung manok. Kung wari, kinukondisyon mo. Tapos, bigyan mo ng ganun. Tapos, bitaw mo. Tingnan mo yung performance. Ganun lang naman yung ginagawa ko mga katupada. At saka yung yung tinatawag nito, yung pointing tips ko sa atin, mga katupada. Paano mag-point ng manok. Basta yung monitor mo yung droppings ng manok. Mula, anong tawag yun, yung droppings ng ating mga manok. Kasi 3 klase yung droppings ng ating manok. Yung digestive droppings, yung normal to pa na yung medyo greenish pa na na may puti sa ibabaw. Yun yung urate, yung puti. Sabi pa naman, ihi yan ng ating mga lagang manok. Pag yan pa lumalabas, ibig sabihin yung manok mo may mga 10 grams sa loob ng butsi niya. Pag nagsikal na yung manok mo, yung mabantot na yung droppings, yung mabantot, ang tawag yan, yung malambot. Yan tinatawag na sikal droppings. Ibig sabihin nun, may 5 grams pa yung ating alagang manok. Kasi 3 yan, nasikal. Tapos yung digestive droppings, 3 rin yan. 1, 2, 3. Bago sila mag-drop ng sikal. Pagkatapos yung 3 droppings ng sikal, yung urate na, yung tinatawag natin na urate droppings na parang tubig na lang na may puti. Yan yung magandang sign na yung ating manok nasa
nasa point. Makikita mo yan yung galaw ng manok, tsaka yung hipo niya na medyo gumaan siya, tapos bukang-buka yung katawan. Yan yung magandang sign. Tsaka malamig yung paa na yung ating manok na i-point natin ng maayos bago natin bitawan sa roida. Ganyan lang, mga katupada. Yung monitoring sa araw ng laban, yun ang pinaka-importante na gagawin natin sa ating mga lagang manok. Kung medyo kulang sa moisture, sobra sa moisture, meron tayong mga remedy dyan na gagawin. Pag medyo nasobrahan sa moisture, naging wheaty yung manok natin, pwede natin bigyan ng crack corn. Pag medyo yung manok natin dehydrate, pwede natin bigyan ng power pellets. Medyo basain natin yung yung isaw-saw natin sa tubig bago natin bigay sa kanya. Ganun lang naman ginagawa ko sa medyo nadidehydrate ko na manok sa araw ng laban. Tapos, kung okay pa rin, pwede mo siya bigyan ng Dragon Drivers 5 drops. Ganun lang ginagawa ni Katupada. Kahit papano naman, sabi naman nung isa na nag-comment na nagkwento pa daw ako pero talo pa rin. Kawawa naman. Boss, di mo lang alam. I-search mo lang yung Kawaray Channel. Papasahan kita ng mga laban ko. Hindi ako nagyayabang. So hanggang dito na lang mga katupada. Sana nabigyan ko kayo ng kunting idea or tips sa ating pag-aalaga ng mga manok panabong. Enjoy lang. Huwag nating gawing bisyo. Unahin ng pamilya. Unahin ang pangangailangan ng pamilya. Bago yung kung ano-ano man ng mga natin. Sabi pa naman, hobby lang, hobby. Enjoy. Yun lang naman ng dyan, disiplina sa sarili. Huwag magsasabong kung medyo may problema. Kasi talo ka talaga dyan. Salamat mga katupada.